Hey guys, welcome back to another episode of Jobbers Happy Hour. And for today's video, bali share ko lang sa inyo yung nangyaring trahedya doon sa saltwater tank natin. Actually, naipakita ko na siya sa TikTok, pero dito sa YouTube, di ako masyadong nakapag-update sa inyo. So, pasensya na doon guys, kasi mas naging active tayo sa TikTok. So, kung sa mga hindi pa nakakapalo doon sa TikTok account natin, eto lang siya, yung TikTok natin, i-follow nyo na. So, yun na nga, balik tayo sa naging topic. Kaya yung 75 gallon ko na pinaglalagyan dati ng angelfish, from freshwater setup, ngayon saltwater na siya. Update lang din na yung angelfish natin, wala na tayo natirang breeder. So wala na talaga tayo literal na malalaking angelfish dito sa backyard natin. Ang itinira ko na lang yung mga offspring nila or yung mga kaka-hatch, mga 1 month old na angelfish. Yun yung future nating palalakihin, tapos doon tayo mag-select ng panibagong set of breeders. Sa TikTok na ipakita ko rin yun, so short clips lang naman nandun. Yung mga mabilisang changes dito sa backyard, doon ko na i-share. Pati yung koi natin, kung hindi kayo updated, wala na rin dito yung koi natin. So, kung gusto mo makita, just keep on watching. So, ito na yung 75 gallon tank natin. So, bawas na siya ng kalahating tubig. Napalitan ko na rin yung pump na gagamitin natin. Ayan. Tapos, tatanggalin ko na ngayon tong mga dating filter medias kasi papalitan natin ng filter medias na pwede sa kumbaga, kung pumice rocks pwede naman daw yan sa saltwater. Itong lava rocks yata ang hindi okay sa saltwater. So, alisin na lang natin yan. Maglalagay tayo ng ibang filter media dyan. So ayan guys, natanggalan natin lahat ng medias. So hugasan muna natin yan, lilinisin. Alisin yung mga lumot, tsaka yung mga hindi natin kailangan. Tapos itong top filter natin, yung sump na yan, hugasan na, babad muna natin sa tubig yung sump na yan. And then, tsaka natin scrub para matanggal yung mga mancha, tsaka yung mga natitira pang dumi. Ayan, babad muna natin yan at least mga 15 minutes para lumambot yung mga tumigas na lumot. Tapos scrub na natin yung buong tank. Tsaka natin i-drain mamaya. Ayan, kasalukuyan natin guys, dinidrain yung laman ng 75 gallon tank natin. Na-scrub ko na rin siya, yan na yung pinakamalinis na version ng 75 gallon tank natin. Kaso, luma na kasi kaya marami ng watermarks. So, after ko i-drain yung tubig nito, i-cure ko siya ng asin. Kumbaga, pubudburan ko siya ng mga rock salt sa paligid, tsaka sa yung buong tank, i-scrub natin ng asin kasi ang daming pond snail na nakakapit, may maliliit, may malalaki. So, para mamatay muna yung mga pond snail, tsaka hindi sila gapang ng gapang. Kasi baka magkaroon pa ng masamang effect yun sa saltwater tank na isa-setup natin. So, yan guys, as you can see, hindi ko pinuno yung 75 gallon tank natin. Kasi yung nabili nating salt mix is good for 50 gallons tank lang. So, mas mainam na yung ganyan, kulang. So, kung mataas yung salinity, meron naman tayo nakaantabay na fresh water na stock water doon. Yung nasa drum na black na yun sa gilid. So, mag-a-add na lang tayo ng fresh water para bumaba yung salinity. Pero, kapag kasi nasobrahan tayo sa tubig, so bababa yung salinity, so kukulangin tayo sa salt mix. So, mas mainam na yung kulang yung tubig para mag-a-add na lang tayo ng fresh water kapag kinulang yung tubig natin. Kapag masyadong mataas yung salinity ng magiging timpla natin. So, after 3 days yan guys, meron na tayong stock water na pwedeng gamitin para timplahan ng salt mix natin. Tapos, ito nga pala guys, yung nabili nating salt mix. Ayan. Meron tayong 6.7 kg ng Blue Treasure Reef Sea Salt. So, ayan. Gagamitin natin yan. Nakalagay dito is good for 50 gallon mix. So, ang tank natin is 75 gallon. Kaya ganyan lang kadami yung tubig.
So ayun, inubusan natin yung salt natin. Ayan, nasa ibabaw. Blurred na naman yung tubig natin. Ubusin na natin yan. So ito na yung 75 gallon tank natin. After natin ubusin yung isang pack na sea salt natin, ito na yung salinity niya. Pakisilip ko sa inyo. So ayan, kung makikita nyo, nakatapat siya sa 1.025. Ayan, okay na yung salinity niya. Ayan, okay na yung salinity ng ating tank. Kaya lang, hindi natin napuno yung ating 75 gallon tank. So halos kalahati lang kasi meron pa tayong tubig dun sa sump natin. Kaya bibili na lang siguro tayo uli ng panibagong salt para madagdagan itong tubig natin sa 75 gallon tank. So para sa filter medias, meron tayo ditong filter wool. So gugupit lang ako ng enough na nakakailanganin natin para doon sa ating sump. Tapos meron pa tayo ditong yung kahapong nilinis natin, yung crushed coral, tapos yung mga pumice. Yan muna ilalagay natin sa ating sump. So, para makapag-introduce tayo dito ng beneficial bacteria, ng mga good bacteria, kukuha tayo dito sa saltwater tank natin ng ilang pirasong bioballs. Ayan, meron tayo ditong bioballs. Siguro naman, pinagbabahayan na yan ng beneficial bacteria. Ayan, kuha tayo kahit pang 5 siguro, para hindi naman natin makuha lahat. Meron tayo ditong ceramic rings, activated carbon, tsaka bioballs, tas filter wool. So, kuha lang ko ng konti, kahit alam kong hindi enough to. Kahit pa paano, meron lang mapasok sa mga bago nating media. So yan, para ma-introduce na dyan, lagay ko lang dyan yan yung bioballs. Papatay na isa. Ayan, hayaan ko lang dyan yan yung ating mga bioballs. Baka sakali makapag-introduce tayo ng good bacteria dito sa mga bago nating filter medias. After how many days, ayan, crystal clear na yung tubig natin na sinacycle na salt water. So maglalagay tayo nitong konting feeds, fish food. Hey guys, after ng ilang weeks na sinacycle natin tong tank, na no choice tayong ilagay na yung anemone. So sa ngayon, ina-acclimate natin siya. Nandito siya sa sump kasi yan, nag-ooperate na. Nilagay ko na rin yung mga live racks sa kadahilan ng ayan, nabasag natin yung 10 gallons tank accidentally. Ayan, kung makikita nyo, na-drain lahat ng tubig, tapos natapunan pa yung pinapahatch kong angelfish eggs. Kaya nilipat ko agad sa separate container. Umagsak kasi yung pump natin, yung small compressor natin, ayun. Umagsak siya, sobrang bigat niyan. Sumabit kasi ko sa air hose niya, tapos dito dumirekta, kaya na-drain lahat yung tubig. Basag na basag tong 10 gallons tank natin. Kaya no choice ako, kahit 2 weeks old pa lang tong sinacycle nating saltwater tank, ililipat na natin talaga yung anemone. Tapos yung mga filter medias na galing dun sa dating tank, nilagay ko na rin dyan sa hoping na makasurvive yung anemone natin sa sobrang bagong tank. Kasi wala rin ako natirang tubig galing dito sa old na tank. So kinabukasan gumising ako na maaga para silipin yung status ng anemone natin. So ito yung anemone natin. Ayan. Hindi siya ganun kaganda yung tindig, pero okay naman siya sa tingin ko kasi minsan ganyan din talaga itsura niya kapag nandun siya sa dating tank. So yung tank clear naman, okay naman, mukha namang all is good. And ngayon kukunin ko na lang yung natitirang buhangin dito sa nabasag na tank kasi lilipat ko rito. Hugasan ko muna syempre. So ayan, nalagay na natin yung sand galing dun sa 10 gallons. Kumasya naman sa buong 75 yung sand na kinuha natin sa 10 gallons. Medyo blurry pa yung tubig. Thin layer lang nilagay natin para lang hindi na dumudulas yung anemone natin. Kasi kanina nung walang sand, dumudulas siya tapos naipit siya dun sa water pump natin. Buti na lang meron tayong ginawang DIY na mag-filter sa kanya sa water pump. So ngayon medyo kakapit na siya, hindi na siya ganong gumagalaw dahil meron na tayong sand. Meron pang konti dito, tapos ilalagay na rin natin yan. So after ng ilang oras, ito na yung update sa ating anemone. Ayan. So bumukadkad na uli siya. Nakabukas lang yung 10 watts na ilaw natin. Tapos yan, nakabukadkad siya pero hindi siya ganon maganda yung tindig. At mukha naman siyang okay. Pinakain ko rin siya kanina ng shrimp para maka-recover sa stress.
After 21 days simula nung pumutok yung 10 gallon setup natin ng saltwater, ito na yung kondisyon ng anemone natin. Ayan, all goods naman, maganda naman yung itsura niya. Mukha naman siyang malusog, hindi naman siya masyadong mukhang nagbe-bleach. At nagstay na rin siya sa place na yan simula nung naglagay na tayo ng sand, hindi na siya masyadong umiikot-ikot. Tapos nilagyan ko rin ng bato yung higupan ng pump natin para sure na hindi siya maiipit doon. Ayan, in good form naman yung anemone natin. And soon maglalagay ulit tayo ng mga isda dyan para may kasama yung anemone natin kahit isa or dalawang clownfish man lang. Tapos siguro nakatulong din sa kanya yung malaking tank kasi hindi na ganun ka bilis magbago yung temperature. Hindi na ganun kabilis magbago yung temperature. Kaya hindi na ako madalas naglalagay ng yelo. Pero minsan naglalagay pa rin naman ako, nagdadrop pa rin ako ng yelo dyan kapag nag-e-exceed sa 32 yung temperature. Tapos soon magdadagdag na rin tayo ng tubig dito na salt water para maabot natin yung hanggang dito na water level para hindi masyadong mabilis uminit yung tubig natin. Morning sunlight siya from 8 to 10:30 tinatamaan ng liwanag ng araw yan directly, and then sa mga bandang hapon nagsisindi na ako ng LED lights para pang support lang sa kanya. So bago tayo mag-end ng video, pa-shoutout daw muna kay Sir Patrick Galaites, kay Sir Jeffrey Borzap, kay Sir Paul Ellison Garcia. Ito sobrang delayed na, pasensya na po sir. And then kay MJ Vlog, subscribe nyo raw po siya sa YouTube channel niya. And then kay Boss Marvel Cruz, tsaka kay Real Air Exo TV. So yun, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa content natin, and pasensya na kung medyo may mga delays tayo sa pag-upload ng video. So yun lang, God bless. So yun guys, kaya tayo natagalan kasi inintay ko muna yung progress nitong saltwater tank natin, itong 75 na bago nating saltwater setup. So syempre nag-cycle muna tayo kahit hindi ko na nga natapos dahil sa trahedyang nangyari, no. Pero inobserbahan ko pa rin kasi kung magiging stable ba o magiging okay ba yung anemone nating bago, yung long tentacle anemone sa bago niyang setup, sa mabilisang setup. So buti na lang naging okay siya hanggang ngayon at naging safe siya. Tapos ito, hindi pa nga lang puno yung saltwater tank natin. So, soon dadagdagan na lang natin siya ng tubig. So, yun lang. Kung bago ka sa channel ko, huwag mo kakalimutan mag-subscribe, like and share this video, and click the bell button para sa mga susunod pang episode. At huwag nyo rin kakalimutan i-subscribe itong TikTok account natin, syempre, para sa mga mabilisang update. So, yun lang. See you on my next vlog.